Samantala sa iba pang balita, nagsagawa naman ang pagdinigang Senate Committee on Science and Technology kaugnay ng isinusulong na modernisasyon ng Pag-asa. Ang buong ulat ihatid sa atin ng aming kasamang si Sam Ramirez live via phone patch. Sam, magandang hapon. Magandang hapon din sa inyo. Nangangailangan ng dagdag na 150 personnel, pati na rin ng kagamitan at pasilidad ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Ito'y upang makapagbigay ng mas magandang serbisyo, lalo na sa gitna ng nagbabagong klima at tumitinding mga sakuna. Napag-usapan din sa pagdinig ng Committee on Science and Technology na pinangungunahan ni Senator Ralph Recto ang brain drain sa nasabing ahensya. Simula kasi noong 2005, may 33 o 33 na empleyado ng Pag-asa ang umalis patungong ibang bansa dahil sa mataas na sweldo. Karamihan sa kanila mga forecasters. Hinaing ng mga empleyado, madalas naaantala ang pagbibigay sa kanilang mga benefits gaya ng longevity pay at hazard pay. Buwan ang kailangang bilangin ng mga empleyado bago pa nila ito makuha. Sa ilalim ng Magna Carta for Science and Technology Personnel in Government, 10 hanggang 30% ng kanilang buwan ng sweldo ang maaaring nilang matanggap bilang hazard pay. Paliwanag ni Pag-asa OIC Administrator Vicente Malano, kaya natatagalan kasi sinusuri pa kung gaano kalaki ang matatanggap ng empleyado. Nakadepende kasi ito sa sitwasyon at lugar kung saan sila nagtatrabaho. Ilan lamang ito sa mga pag-aaralan ng Technical Working Group na ipapatawag ni Recto matapos ang hearing. Dagdag pa ng Senador, dapat bago matapos ang taon ay masolusyonan na ang hinaing na ito ng Pag-asa. Mula dito sa Senado, para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.